Juan Kapitulo 3. May isang lalaki nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya'y nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung samasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina, at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon, gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatututuhanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patuto. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao, na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bagtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat mas asama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. At bumabautismo rin naman si Juan sa ina na malapit sa Salim, sapagkat do'y maraming tubig, at sila'y nagsiparon, at nanggabautismuhan. Sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kanya'y sinabi, Rabbi, yaong kasama mo sa dako paroon ng Jordan, na binigyan mong patuto, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki, datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki, na nakatayo at nakikinig sa kanya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki, itong ang aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang damakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat, ang galing sa lupa ay taga-lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya, ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. At kanyang nakita at narinig, ay siyang pinatututuhanan niya, at walang taong tumatanggap ng kanyang patuto. Ang tumatanggap ng kanyang patuto ay naglagay dito ng kanyang tatak, na ang Diyos ay totoo.
Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Sinisinta ng Ama ang anak, at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sama sa kanya.